So ayan, isa ito sa mga idea na ibibigay natin sa inyo. So ito is microwave oven. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano ko to siya tinroubleshoot ng step by step, kasi ito siya is nawalan siya ng power. So yan yung nangyari sa kanya. So bali ngayon dito, ang gagawin ko lang sa ipapakita ko sa inyo na total nawalan talaga to siya ng power. So bali ito nga palang microwave na to is nanggaling na dati to sa akin. So nagawa ko na ito. Bali nagkaroon din to ng problema dito sa kanyang power. So yung switch dito sa mismong pag ino-open natin siya, doon siya nabali yung kanyang lock. So yan dyan sa ganyan niya. So ngayon ito naka-power na siya. Dapat lumabas na to dito sa display. Meron lalabas dito. So wala siyang lumabas. So yun yung naging problema. Talagang yung power niya is nawala. So dito ipapakita ko lang naman sa inyo yung simpleng diskarte kapag ganyan yung nangyari. So hahanapin nyo kung saan nyo makikita yung trouble niyan, o idea na rin doon sa mga merong mga ganitong the same problem ng kanilang mga microwave. So dito step by step ulit yung gagawin natin. Kaya ang gagawin natin dito, so papakita ko sa inyo dahan-dahan yung mga dapat nyong gawin, dapat yung i-check once na maging ganun yung problema niya. So tatanggalin lang natin to lahat ng kanyang screw para ma-open natin tong cover na to. So ito is bali matagal na nilang tinambay ng once na ayaw na nga gumana yung display. So bali kaya nga parang pag mapansin nyo marami na siyang dumi na naka-stuck dyan. So nalikabukan na siya. Kasi hindi na nila ginamit once na ano daw yan, na wala na yung total power niya. So kaya ngayon binalik niya ulit sa atin na para gusto niya kasing uling mabuhay. So maayos ito. So dito gagawin natin pag mga ganyan. So dahil power ngayon na wala sa kanya, mag step by step tayo dito. Magsisimula tayo sa kable niya, tapos sa fuse, tapos doon sa mga temperature ano dito, switch niya. Meron nito mga temperature switch dito na nag-auto once na uminit na siya. So yan yung gagawin natin, pati yung mga mini micro switch na dinala ng power natin. So yun, checkin din natin yun isa-isa bago tayo bababa dun sa board. Kung lahat yun is okay naman, malamang nandito sa board yung problema niya, yun nasa display mismo. So yun yung gagawin nating diskarte. So ngayon umpisahan ko na siya. So titisterin natin tong power cord. So makita ko sa inyo na gumagana talaga siya. So dito panoorin nyo lang hanggang dulo sana para makita nyo kung ano ba talaga yung mga naging possible na pwede nyo gawin once na meron kayong ganitong trouble ng may gano'n kayong sira ng microwave nyo dyan. So na kung sinukat dito is yung fuse nya. So kasi dito yung fuse mas madali siya. So narinig nyo naman yung tunog ng fuse natin. So gumana siya. Big sabihin okay pa yung fuse natin. So dito hanapin natin yung sa cable nya yung line nya na magkasunod. So kasi yan dyan, mapapansin natin yan dyan. Minsan kasi pagkasasaksak natin yun, napuputol siya. So kaya kailangan natin i-check kung ayos ba siya. So yan, okay naman yung dalawa nating wire dito sa power cord. So ngayon ito tinitester ko, ito yung pinaka thermal switch dito sa ibabaw nito. So ito okay yung fuse. So papakita ko sa inyo yung mga iba pang chichikin. So itong nasa ibabaw na isa. So yan, ito yung mga switch dito. So pag ino-open natin to, yan yung nag-switch ng power para mabuhay. So yan, pag ganyan nakabuhay yan. So pag inangat mo, yan nakapatay yan siya. So for safety yun. So ayan yung mga dapat natin gawin. Tapos yung nasa ibabaw na to, bali tatlong micro switch nga pala yung nakalagay dito. So yan, mapapansin nyo lang yung tunog nya. Kung yan okay siya. So yan, bali yung tatlo na yun pababa, titesterin nyo lang yan kung yan is once na naka-close yung door nito, dapat yan nakabuhay. So dapat mayroon yan siyang resistance. Pag tinitester natin, so tutunog dapat kasi yun yung connection niya. Ibig sabihin, mula dito sa taas na to, bumaba siya tuloy-tuloy hanggang doon sa mga switch na yun. Kaya pag tinester mo yan, dapat yung power niyan tuloy-tuloy hanggang papunta dito sa board niya. So dapat dadaan lahat dito sa mga micro switch na yan. Kagaya nito, pag halimbawa inopen natin ng ganun, so yung switch na yon, so mapuputol. So ibig sabihin mawawala yung power. Kaya yun ang function niya.
So lahat yan gagalaw yan, yung tatlong micro switch na yan. Once na na-open mo tong pintuan niya na to, yan. So mamamatay yan lahat. Kaya pag nag-testing ka dyan, pag sinaksak mo yung power, testerin mo yung supply papasok ng board. Pag meron ka nakuhang power supply dyan, ibig sabihin yung power lahat pumasok siya. So dito tayo sa board maghahanap. So ito dito tinitesting ko lang for ano lang ito, video purposes na meron kayong idea. So baka na rin may makita tayo dito sa mga switch na to. So ayan, nakita nyo naman lahat siya is gumana. So ito yung board yung nasa likod, meron yan siyang circuit board. So ito yung mga relay na micro switch na sinasabi ko. So yan yung mga tatlong yan. So ito yung isa yung nasa ilalim. Yan, ito. So minsan kasi ito nagpumapalya tong mga to, nagkakaroon siya ng mga dumi. So hindi na siya gumagana, kaya minsan ayaw niya mag-power. Kaya dito kailangan natin testerin siya. So para sure talaga natin na hindi siya gumagana. So yung ganoon, inangat ko siya. So napansin niyo na wala na yung contact niya. So pag isinarado ko naman ulit yan, magko-close na naman yan. So yan yung purpose niyan. So ngayon dito natin i-close ulit natin tong pinto niya. So dito tayo sa baba. So mapapansin nyo, ito na yung pangatlong micro switch niya. So pag tinester ko, so yun, meron siya. So ayos lahat ng micro switch natin. Ngayon dito na tayo sa magtitingin sa loob ng board na to. So yan yung anuhin natin, check natin kung ano nangyari dyan at bakit nawala yung kanyang power. So ito relay din ito, itong linya na to. So bali yung dalawang, yung itim saka yung brown na yan, pag nagana yung relay, magsasama yan sila. So para yun yung contact niyan para mabuhay siya. So yun ang importante, kailangan natin mabuhay yung power para gumana yan, kasi kung hindi gumana yan, hindi rin gagana tong microwave na to. So kaya yan yung kailangan natin mabuhay yung board na yan, kasi nandyan ang gagaling yung pinaka main power para mabuhay lahat ng ano niya, mga switch. So ngayon tatanggalin na natin to siya. So alalayan nyo lang pag kayo tumanggal nito, kasi ito is kasama dito yung clip ng ano yun, ng pinto. So ang gagawin pala natin dyan is ano muna natin to, buksan natin siya para lumawa siya, umangat siya. So yan, nakaangat na siya ng ganun kasi nakasabit doon yung lock sa ano yun. So bago natin ito maangat ng ganun, yan, so ilabas na siya. So yung power pala, itong power na to tinanggal ko na for safety para hindi siya natin so yan yung pinaka power na galing dun sa mga relay. So angatin lang natin tong board na to, titingnan natin tong board na to kung ano yung nangyari sa kanya. Baka meron lang tong lost connection kaya ayaw gumana tong microwave na to. So ayan, tanggalin lang natin yan. So pag tinanggal mo yan, huwag nyong hilahin kasi na yung pinaka board nung ano natin yung sa switch, may piece pa pala oh. So may nakatira pa. Yun yung naging problema, baka mamaya yun yung sumira nito. So ngayon gagawin natin dyan ganito. So yan o, kung visual inspection nyo lang muna, makikita nyo rin yan. Yan, nakita nyo may parang sunog siya dito, merong parang namasa, yan o, yung parang nagkaroon siya ng corrosion. So ito yung isa sa mga i-check nyo, importante ito, kasi dito minsan kala lang natin buo pa yung board, yung pala yung kanyang contact is putol na. So yung linya is putol na pala. So ito isa sa mga suspect ko, titingnan natin to ngayon para malaman natin kung putol nga talaga itong ano na to, board na to. So lilinisin ko lang yan, tatanggalin natin yung varnish niya, kasi yung varnish niyan, itong kulay green na to is varnish yan. So ito siya oh. Ngayon nilinis ko na siya, so talagang nakita ko may putol na linyan tatlo. So dito, ito dito, malilit lang siya masyado, hindi talaga siya basta-basta mapapansin kung hindi mo siya i-check ng maayos. Yan, tatlong linya yung naputol dito. So yan, pag tinanggal mo, pag kinayas mo kasi ito, dapat copper ang tanso yung makikita mo dito eh, copper na mga contact, mga line pala. So anong nangyari, lumabas na yung pinaka niya, nawala na yung copper, kinain siya ng parang kinalawang siya.
So yan, nawala na siya dito. So lilinisin lang natin na maayos para hindi siya, sabi natin, magdikit dito. Ang gagawin lang natin na diskarte dyan, dahil ganyan yan siya, naputol na siya. So magja-jumper na lang tayo. Ito dapat nililinis niya once na may makita kayo, kasi yan pag tumagal kakainin niya ng kalawang. So yan, nagkakaroon siya ng acid, tapos parang nalulusaw yung copper. So papakita ko na lang sa inyo kung paano siya itetesterin natin. Papakita ko yung paano siya, sabi talagang putol siya. So ito yung board. So nakita nyo yung board nya. So may mga linya siya dyan na naputol. So ito is, nakita nyo, 3 linya ang putol dito. Yan, 3 yan. So kailangan natin siyang jumperan para maidugtong ulit natin. So baka ito lang yung naging problema nito kung sakali. So yun, hindi siya masakit sa bulsa kung kaysa bibili ka ng pyesa na meron ka pang gagastusin. So dito papakita ko lang yung contact kung talagang putol ba yung linya. So isa-isain lang natin yan. Tutunog naman yung sa tester natin. So mapansin nyo rin yan dyan. So titingnan natin. Ito yung unang linya So sundan nyo lang yung mga linya pag mga ganyan, yung mga putol. Sundan nyo lang yung linya. So putol yung talaga yung isa. Dito tayo sa pangalawa. So yung pangalawa, dito rin pumunta sa taas pa rin. So putol din tong isa. Ito yung pangatlo. So yung sabi ko, 3 nga talaga yung putol. Yan, 3 linya yung putol niya. So kahit manipis lang na wire ang kailangan yung gamitin dyan, once na dudugtungan nyo, pwede naman yun. Wag nyo lang yung malalaki, baka mamaya pag salpak nyo tong board, so umangat na, hindi na pumasya. So maliliit lang na wire, okay naman yan. Ayan, ngayon dudugtungan ko na lang ito, itong naputol na to. So i-jumperan ko na lang ng wire kung saan siya pumunta. So after na na-jumperan ko, ito yung 3. So ngayon pwede na natin itong testingan. Ibabalik na natin isa-isa ulit yung mga tinanggal natin dito. So kung hindi kayo mga sigurado, limbawa sa ganito yung mga terminal na tanggal nyo, mas maganda picturean nyo muna bago nyo bunutin siya, para sa balik nyo may susundan na lang kayo na guide nyo na agad yung paano siya nag-connect yung mga terminal dito. So yan, nakaganyan lang muna natin, ihang lang muna natin siya ng pagganito, tapos ipapower ko siya. So makikita naman natin yan dyan, kasi ito alam ko may display lalabas dyan once na mabuhay yan and then may ilaw yan kasi nakabukas yung ano natin. So ayan so magkaroon ng ilaw sa loob, tapos yung board nya yan na, narinig nyo tumunog siya. So yun na indication na gumagana na siya. So yun lang yung naging problema natin. So yan yung pinakasimpleng diskarte at hindi siya naging ganong kalala yung problema niya. So nandito lang talaga sa board niya yung naputol na linya. So ayan, na simpleng simple. So pwede naman ulit na natin itong ibalik na. So ngayon ready na natin, pwede natin to ibalik. So nahigpitan ko na lahat pati nasa board. So ito, ikakabit na lang natin yan. Then pwede na natin itong testingin. So tananin ko lang muna siya, papawirin ko lang para makita nyo kung meron siya talagang power. So lilinisan ko pa kasi yung loob nito. Kailangan pa natin malinis dahil kinalawang na nga yung loob niya. So kailangan lang natin may power yan. At alam na rin natin sure na yan, nagagana yan. So ngayon ito na muna siya. So ikinabit ko lang yung kanyang pinakalock. So papower ko na siya para makita nyo lang na gumana na talaga siya. So yan, so hindi ko na ipapakita yung video ng mga lilinisin ko pa siya, kasi magpipinturahan ko to yung kanyang loob ng mga pinakalawang. So ayan yung power nya. So nakita nyo naman. So dito kahit anong set nyo yan dyan, pindutin nyo lang isa-isa dito. So maglalabas yan dyan kung anong oras yung bawat time na nakaset sa mga yan. And yun, hanggang dito na lang muna. Sana naibigyan yung ginawa natin. At kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So stay safe and goodbye.